Okay, so medyo mahaba yung section 1134. Pakibasa na makapili. First paragraph lang. Ay! Wait. Yan. Bakit hindi ko makita? Urge na lang Pilipinas by Manila, ayaw mag-gano'n. Apil-apila. Huwag, pakaw din, ay baka din. Hindi ko ano. Huwag pulis na lang sa bilet. Oo. Hindi na ko kumasa na dito sa nangangawat dito. Yung bulpi. Teka lang ha. Kasi hindi ko makita. Okay lang ba? Wait lang ha. Sandali lang talaga. Okay, pakibasa nga ang kapili. Yan lang, yung nasa... Ay! Ayan. Summary remedies. A. Strain of personal property upon failure of the person of owing any liquid duty tax and other charges to pay at the time required. The commissioner shall seize and distress the goods, chattels, or effects and the personal properties, including stocks and other securities, debts, credits, bank accounts, and interest in and right to personal property of such person is sufficient quality to satisfy the duty, tax, or other charge and expenses of the trade and the cost of the subsequent sale. And the cost of... And the cost of the subsequent sale. Okay, thank you. Sige, next, babuyo, pakibasa na. The officer serving the warrant of distraint shall make or cause to be made of account of the goods, chattels, effects, or other personal property distrained, a copy of which, signed by the said officer, shall be left either with the owner or person from whose possession such goods, chattels, or effects, or other personal property are taken, or at the dwelling, or at the other place or business of such person with someone of suitable age and discretion, to which list shall be added a statement of sum demanded and a note of the time and place of sale. Next, si Baya. Stocks and other securities shall be restrained by the serving of a warrant of restraint upon the importer and upon the president, manager, treasurer, or other responsible officer of the corporation, company, or association, which he should use the stocks or securities. Okay, next. Oh, Debts and credits shall be displayed by the a person owning the debts or having in his her possession or under his her control such credits or with
his her agent a copy of the warrant of restraint. The warrant of restraint shall be sufficient authority to the person owing the debts or having in his possession or under his control any credits belonging to the defaulter to pay to the commissioner the amount of such debts or of credits. Next, ang rule. Bank accounts shall be garnished by serving a warrant of garnishment upon the importer, upon the president, manager, treasurer, or other responsible officer of the bank. Upon the receipt of the warrant of garnishment, the bank shall turn over to the commissioner so much of the bank accounts as may be sufficient to satisfy the claim of the government. Ang wala sa tubig, nawag ko doon. Banores. A report on a distraint shall, within 10 days from receipt of the warrant, be submitted by the Commissioner to the Secretary of Finance, provided that the Commissioner shall have the power to lift such order of distraint subject to the rules and regulations promulgated pursuant to this Act. Tyrone Rubin. Levy on real property after the expiration of after the expiration of the period in which to pay the duty, tax, and other charges as prescribed in this section. Real property may be levied upon the authority or after the display of personal property belonging to the importer. To this end, the commissioner or the Pabuyo. Mas oral ta, pangalan ng date. Asa yung pagkita? Yes, ano tayo, day to day. Next, Lou. The levy will be effective by writing upon the certificate a description of the property of which the levy is made. At the same time, written note of the levy shall be mailed to served upon the register of deeds of the province to see where the property is located and upon the importer, or if the latter is not in the Philippines, upon the agent or the manager of the business from which the liability arose, or if there be none, to the occupant of the property. Okay. Case the warrant of legal on real property is not performed or simultaneously, the warrant is going for personal property, and the personal property to imported is not sufficient to satisfy the need of the The commissioner or duly authorized representative shall give 30 days after the execution of the restraint proceed with the levy on the real property of the imported. Next, Mahayo. Within 10 days after receipt of the warrant, a report on any levy shall be submitted by the levying officer of the commissioner, provided that the commissioner may lift such warrants of levies issued, subject to the rules and regulations promulgated pursuant to this act. Okay. Give me a number, Tamayo. 2. Mga bagong dating. Katuloy na tawag. 1, 2, Agayan. So what will the commissioner do if the person owing any delinquent duty and tax and other charges fails to pay at the time required?
2, 3, Felix. Applying your previous or your stock knowledge on object. Wala na-upgrade ang stock attorney. Please explain na yung sa debts and credits that the importer has the rights over such personal property. How will you explain that one? Paano siya i-display when it comes to debts and credits? That's and credits order when it comes to personal property. Yes. The person owing the debts or having in his possession or under his or her control such credits or with his or her agent a copy of warrant of exchange. So, paano mo i-display yung credit and or yung debit na si importer ay may right? Revise naman eh. Applying your obligor. Kasi importante yan. Incorrection kasi yan sa obligor. Exchange ang importer. Yes, halimbawa yung sa personal right niya over the, kahit wag na yung sa credit, yung sa debt na lang. Paano yung sa debts? Parang structure. Applying your obligor. Wala. Okay, number 1 to 5 lang. 5. Hindi ko na lahat ng papel. 1, 2, 3, 4, 5. Kagampang. Anong ano, are you asking me? Yes. Hindi yung pinag. Kung magkag-gusto. Di ba? Nandyan ba sa likod sa applying your stock knowledge in sige, number nga kagampang. So, yung DOC pwede na mag-work with personal assets. So, paano yun? Sa obligor mo, Malapit na. number ko, with my mga land, yung Hindi. Hindi yung sa real property, sa personal property pa lang tayo. Di ba nasa distrain pa tayo? Letter A pa lang tayo. Darating tayo sa letter B. Kasi, di ba, binabasa nila. Distrain. Wala pa nga tayo sa, tapos na tayo sa corporation law niya, di ba? Wala pa tayo sa, wala pa tayo sa stocks, sa securities.
Nandoon pa lang tayo sa debts and credits. Ang personal property. Ano ba sa civil code? Di ba sa tax yung last meeting, ano ko sa inyo, ano yung personal property? So, ano yun? Oo, pinapabayad nga siya eh, kaya nga, may mistake. Rights and interest niya. Answer. Number is shuffle tayo. Five. Tyron Rudin. Ay, That's simple pa. Kanya, good. there's a credit. Wala, bro. There's a credit shall be displayed by living with a person owning the debts or having in his or her possession under his or her control such credits or with his or her agent a copy of the warrant of distraint. The warrant of distraint shall be sufficient authority to the person pertaining to the commissioner. So, paano nga? Ano? Yung debts and credits. There's a credit. Applying your oblicon. There's utang and a credit. Same na di ba mga there's a credit. Paano naging same si Kaya based on understanding ng ang credit kay utang. ano? Based on understanding niya, credit kay sa credit card. Ha? Parang utang mamaya, credit. Utang ang credit? Parang yung, yes. Sino ang may utang? Si ano? Si ang may-ari sa property. Ang may-ari sa property ang may utang? Wait lang ako. Wait lang ako. Ha? Rate of Property. debts and credits. Personal pa lang tayo, hindi pa tayo mabot na. Ay, di na din. Personal property. Andyan yung tangible and intangible. Tangible. Mami! Cabinet. Mami! O bago ay, dinala mo na yung helmet mo. Ano kaya yun? Pagkakaguranin sa gawas ganyan. Nasa mga tourism. No answer? Okay, number na Arabin? 5. 5. Kadlataza. Ang saan naman? Ayan, ganyan. Ganyan. Si importer daw ay meron Ganito din yan. Tapos, if may different Sige rin. from the government, then pwede yun i-take hold ng government hanggang mabayaran so personal property na ito. Yes. Hindi ito credits at or Sabi. debts. Ha? So, sige, ma'am, sa ano na lang,
Hindi ito kasali sa stocks. Hindi ito kasali sa, ano pa yung sinabi dito? Hindi. Securities. Wala pa tayo sa securities. Diba? Alam niyo yung securities sa Bilin stocks? pati na po. If merong partnership of importer sa isang company, ma'am, but they... Merong partnership yung importer sa isang company. Meron silang share. Meron silang Bonds. share of stocks. Bonds. One, one, three, four. Talaga ba? Pwedeng ganon? Siguro. So, ang inaatake ni government is yung si incorporator na, personal na. Eh, di ba si corporation ay may separate and distinct personality? So, kung si corporation ang may utang, si corporation ang mahuli, hindi si incorporator. Yes. Ano kaya yun? Hindi, hindi pa tayo sa stocks, sa credit. Akala mo, deep po kagad. Number nga, binatasan. Tamayo. Pumasok ka na Tamayo. Pangtando mo na ngayon na present ka. Sige, number Tamayo. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Paul. Sige na. So sa amin, mag-invent lang ng award sa amin staff natin siya yung sinabi ko. Kapag send sa imo. straight of debts and credits, diba? Debts and credit shall be displayed by the person owing the debts. Kaya nga. Sige na. So, kukunin mo ako. Paano kaya yan? Yan na. Makita na. So, ang gawin siguro ng authority guide, for example, yung Ganyan. importer, Dito ka dapat kay Mumbi. may utang siya sa gobyerno, diba? Tapos? Exchange of debts and credits. So, yung utang na attorney, for example, Utang niya ba dyan ang nililin niyan? ano attorney, not necessarily utang attorney, pero meron siyang kailangan bayaran sa gobyerno, di ba? Sa aking pag-intindi ng attorney ha, tapos yung possession ng attorney na under sa kanyang pangalan kay parang may right na mag-file ang Bureau ng Warrant of District para yun muna ang murag checker hindi mo din mo mabayaran yung attorney kani sa akong buwakon. Ano ang kukunin sa kanya? Yung ano ba, parang yung collateral attorney, yung ano meron galing siya, which is nakalagay dito. Ano ang meron siya? Ang kanyang possession attorney under his or her control. Ano yung under his possession or control? Yan, pera niya, negosyo niya. Pera niya. Opo, pera So, niya. personal property niya yan kasi pera niya. Hindi yan credit or debt. Baby stock namin yung attorney. Na? Number nga, 1. ibaya. Parang, Ay, bati pa ano eh. Anyone, sorry. Oh, man. Yes. parang nakuha ka na. Yung pag-serve na yan ang warrant of restraint, yung sa pag-leave ng warrant of restraint. So ako magpapagkuhan attorney kaya, debt sa attorney ka, imuhang utang sa lain,
imuhang rights to the money owed. Tapos, Kung kuan attorney, kung parang ito, nakay ka ng obligation na wala pang bayaran, kinahanglan mo na yung kuan, tapos servant nag-mistake or nag-kuanat ang or something mistake. Kay kuanat ka attorney ka na pwede masisa government ang katong debts nga ay ang katong utang tapos ang katong emong credits nga. So kay dili pa man yung wala pa man ako yung credit. So kung asa nimo, kung asa asa ka nagka-credits, pwede dito pa ako ng yes. ang Halimbawa, ganito. Di ba si Nice one, importer? Di ba si importer? Opo. Meron siyang, kasi usual na ng district, kasi meron siyang utang na duties, taxes, and other charges sa government. Di ba? Meron siyang duties and taxes. Isa sa mga pwede i-district daw is yung credits at yung debts. Now, itong dalawang ito, for example, si importer, siguro dato siya, so utang niya si SM. Meron siyang rights and interest doon kay SM. Rights and interest. Interest. Meron siyang rights and interest. Halimbawa, nag-issue si SM ng parang credit memo or debit memo, depende. Nag-issue siya kay importer na pwede niyang makuha ito every 30th day of the month. Ganon. So, yung memo na in-issue ni SM kay importer, pwede i-district ni BOC, meaning mag-i-issue si BOC, isi-serve niya kay SM na, oops, may utang ito sa amin ha, itong tao na ito, may utang siya na duties and taxes, gano'n, or ito na importer na ito, may utang na duties and taxes. So, yung ibabayad mo sa kanya, dito sa amin, ibayad kay BOC. Ganon. So, muntik na, diba, Ruiz? Malapit na sana. Malapit na din sana ho. Unahan lang ni DOC, nagpahaw-haw ng si importer, unahan na rin kay SM. Ganon ang credits at debts, ha? Sa pag-serve ng warrant of district. Meaning, hindi porket si importer, hindi porket sasabihin niya, wala naman akong pera sa bangko. So, hahanapin ni Bureau of Customs kung saan ka pwede hatakan sa personal property mo. And then, kung hindi pa sapat yung personal property mo, tsaka pa lang pwede humatak sa real property. Uunahin ang personal property. Okay? That's okay. Next, sa stocks na naman tayo. According sa, ano yun? Tax 1? Ano ba yung sa inyo? Yung tax 2 nyo? Diba? Ano yung sa stocks? Ano yung mga rule doon na Okay, nabagsak ko. hindi, nag-discuss din natin yan sa tax 2. Number na hibaya. 1. Hindi, wag 1 kasi 2. 1. 2 ang kanusa. Ano naman yung sa stocks? And other hindi, sa stocks lang muna. Huwag muna yung sa other securities. Tarang, bago ni Magsanda. Third legal. Stocks and other securities shall be displayed by serving a copy of the warrant of display upon the importer and upon the president, manager, treasurer, or other responsible officer of the corporation.
So, paano yun? Ano ma'am? Ang process sa ano ma'am, disclaiming stock securities kung ano yung kailangan lang bigyan ng copy sa importer ma'am. And upon the Sa importer niya, ibibigay yung warrant of restraint. and sa president, manager, and treasurer, Sa president, manager, or treasurer. Talaga ba? like for example yung bigyan ng example ma'am na kung may stocks man yung importer sa specific corporation ma'am, bigay rin siguro siya ng warrant of restraint sa president ng corporation. Ha? Yun lang yung understanding. Yun lang ang understanding. Saan mo ibibigay yung ano? Sa ano, sa upon the importer, upon the responsible officers ng corporation na kung saan yung stocks galing. Talaga ba? Restraint of personal property. Stocks man yung galing. Ha? Ano daw? Ano daw yun? Hindi ko maintindihan masyado. Ano mo? Uli ko ulit yung question. Yun nga, paano mo i-disclaim yung sa stocks? Una mo na yung sa securities. Stocks and stock market. Yung tigit lang nito, serve lang po siya ng copy of warrant. Hindi, ang nandyan kasi sa book na binabasa nyo is paano na siya, yung warrant of restraint, paano siya isi-serve. Ang ano ko naman is yung sa property. Ayun yung sa stocks. Siguro ma'am or no? Siguro, Yung nag-issue ng stocks and securities na corporation ma'am, doon nila i-restrain yung stocks. yes, doon nila, Ano yung stocks ma'am? Ngunit i-restrain yung stocks mo, kung saan galing yung stocks. isyuhan, hindi wag mo na kunin, isyuhan ng warrant of restraint. Yes, okay, so same din sa securities. Okay, proceed tayo. Huwag nang naman. German. Basketball to, di pa naman siya. Terus LeBron James mengalaman. Sukul baik, sukul buat. Tahu kau? Number na one ano sa Number names. 1, 2, 3. Never. Si Abdul nga, Abdul. So what is the duty of the customs officer serving the warrant of restraint on personal property? Ano ba kami ito? Officer serving the warrant of restraint shall make or cause to be made an account of the goods, chattels, effects, or other personal property
distrained, a copy of which signed by the said officer shall be left either with the owner or person from whose possession such goods, chattels or effects or other personal property were taken, or at the dwelling or other place of business of such person, and with someone of suitable age and discretion. To which this shall be added as statement of some demanded and note of the time and place of sale. Okay, thank you, Abdul. Number Abdul? 1, 2, 3, Menores. So applying second paragraph, can I left a warrant of restraint to a person who is a minor? No, attorney. Why? Ang minor pa mga attorney, so wala pa sila, it's illegal to impose attorney sa minor. So, kailangan man gud sa pag attorney is like 18 above naman jud ang mag sa ingani na ay mag Bakit? like minor is dili man sila ma-involve sa ingani na attorney. Bakit nga? Kay pa attorney, illegal age pa. Tapos, ano pala kung meron legal age? Pwede na ma-imposean pag legal Pwede age. na ba? Pwede na sila so to yung question. So to ang attorney Tonggi, di mo pwede ba makuanan ang minor? Anong makuanan? So to yung ang question, ha? Pwede pwede matagag notice of distraint ang minor. Oo, yeah. Tagal-level naman sa tingin. Dili attorney. Because? Juvenile? Such person with someone of kailangan man ma'am, warrant of distraint to someone of suitable age and discretion, to which this shall be added of the statement of this. Ano daw? Kailangan ni maghatag og distraint. Bawal siya maghatag sa katong minor since Bakit? Hindi since pwede sa minor? it's because attorney kailangan lang nimo siya ihatag with someone of suitable age Someone with suitable age and discretion. And, Discretion. ano yung discretion? Na siya legal Ha? Ability to determine what is right and and wrong. Okay, thank you. And then, ano na tayo? Sitan ka o gift? Pwede yun. Sweet that is sure. Number na 5 attorney. Menores. 5 attorney. 1, 2, 3, 4, 5. Monte! 1, 2, 3, 4, 5. Under the fifth paragraph, bank accounts shall be garnished by serving a warrant of garnishment upon the importer and upon the president, manager, treasurer
or other responsible officer of the bank. Question, pwede ka bang mag-serve ng garnishment sa HSBC located sa Hong Kong? Business na bangko yan siya ng international. Halimbawa, international company siya, and then yung bangko nila or yung mga assets nila ay nasa HSBC Hong Kong. Pwede ba na si Bureau of Customs i-garnish niya yung accounts? Wala dyan. Nandyan ba sa libro? Ang subject, pasensya. Wala reason na, Ha? Pwede. Okay, number, Monte. One, Vanessa. Natawag ko na ba si Vanessa? Wala ano? Okay, Vanessa. Yung si international company, yung mga deposits nila is nandoon sa HSBC Hong Kong. So, pwede ba na mag-garnish ng account si Bureau of Customs doon sa bangko sa Hong Kong? Kasi nakalagay kasi dito, bank accounts, under 5th paragraph, bank accounts shall be garnished by serving a warrant of garnishment upon the importer and upon the president, manager, treasurer, or other responsible officer of the bank. Applying your knowledge in tax 2. Yes. Okay, number, Vanessa. Lou? Yes, ma'am, because sabi dito yung upon receipt of such warrant of garnishment, the bank shall turn over to the commissioner so much of the bank account as may be sufficient to satisfy the claim of the bank. Basta sufficient to satisfy the Claim of the bank. delinquency of the dues and taxes. Sige, number nga, Lou. 2, 1, 2, babuyo. Wait, ma'am. Allowed ba i-warrant of garnish ang international banks? She warrant to i-garnish. Nana, question. Yes. Para sa kuha, ma'am, kay, kuhan, ma'am, dili, ma'am. Dili because no daw lagi. Because Ay, di. Yes, ma'am, and na-apoy no, ma'am. yes na I know. Di, ma'am. Di, magul na, sorry. Well, Maya? Sige nga. Kung sa BOC nga pamalaod, ma'am, kay allowed siya, ma'am. Allowed Kay sa BOC Kuan. na pamalaod. It Bakit is, pala yung sa ibang balaod, sa ibang kay kung naglibog mo ko, ma'am. Kay kung sa gitanaw diri sa Google, ma'am, kay kung basahon nimo diri sa section 13 of the Central Bank, ma'am, kay kanang yung state diri, ma'am, kay kaning foreign exempted foreign currency, ma'am. So may part nga no sa ko, ma'am, napoy part nga dili. Mo to, ma'am. So kung may foreign currency account ako dito sa Pilipinas, hindi pwede yun, i-garnish. Ha? Ano yan, may USD account ako at peso account. Hindi pwede garnish yung Sige nga, babuyo, number. Kuha, ma'am. To, ma'am, to. 1, 2, tumanda.
And no, bakit? By branch na dito sa Philippines. Kasi yung DOC may jurisdiction siya sa Philippines. So yes, pero yung bank, yung assets mo nasa international bank, tapos yung import, tapos yung bank, walang branch sa Philippines. No. Like, Teka lang ha. Ano yun? Ano yun? Halimbawa, HSBC. Yes. Meron silang branch dito sa Philippines. Very good, yes. Ayaw ninyo mo. Pwede niyang, Mag-garnish pwede siyang mag-garnish. yung warrant of Ayaw, wala nakita ko. yung international bank, walang branch sa Philippines, hindi Talaga ba? Yan, sana na dahil. Garnish Ano kayo? Ang duro, oh. Ang limitation niya. Example, Okay. Number na tumanda. 3. 1. Tapos na ba si Makapudi? Ay, sino ba magdating? Tago pa. Henonakay. Ang fitness nito ka. Yes, any questions? No, sa mga No, because dahil Kasi wala siyang a warrant of garnishment can only be effectively enforced within the jurisdiction of the Philippines. yes, di ba? Tax laws are jurisdictional. Di ba yung sa tax 2, di ba lagi ko i-emphasize yung tax laws is jurisdictional. So, hindi mo siya pwedeng i-enforce outside the Philippines. Okay, thank you. Hello naman. Nandito na lahat ng papel. Okay. Magkahot na to, ma'am. Sakto na to, ma'am. Magkahot na ta. Sakto na to. Ano daw? Magkahot na ta. Sakto na to. Meron pa isa, dalawa, tatlo, apat. May 5 pa. Ipasayaw na naman. Nasa personal property pa tayo ha. Wala pa tayo sa real property. Yata yung thank you. Bayi, paano ko reportan eh? Nagkit ko, tumanang views. Kabulag ka, Day. Number na Nakakay ka, Ilana. 1. Ay, hindi. Kasi 5 na lang ito. So, 5. 3, 1, Pero, sino ko dami na yun, eh? Di ko ano. 2. So, how is real property being carried,
Mali na ito yung tanong ko. How is levy on real property being carried out? Kailangan pa dito kuan dai. Sendan ko is dapat star balak isa diri sa litas. Huwag isa may mag-send ko. How is or how does levy on real Asa property may pagkuan dai? being carried out? Ano ganyan nabutang na sa comment section ba? Gusto ko mag-send ng star. Asa so na dai? Dili mo siya dai. Guides ba? Dili mo siya nabutang sa video ko mismo. Obi, naasa ko aing mga Anong topic? Kuhan lang, di ano. Hindi lang mo, minutang. Madali. Yeah, tapos. Naan sa teka. Lain pa, di ubod. Tapos ganit, no? Ayun na ko, babe. Bag na ganit. Ako po, panulong. Daya tapos, magkalbang ako naman. Ay, ako. Mistik. Ay, gyan na, di ka. Luya ko din mo. Kaya po na ito. Basa-basa pag lagi. Comments lagi. Pag-edit. Edit naman ko sa una. Saan na naman? I-edit na ko sa nila kong part. Gapon mo, tulungo sa'yo. Okay. Dugay ko kamanda. Tapos, nag-aag-lag. Ha? Dugay ko kamanda. Kamatang. Bali, dyan ang... Kapil ko ba? Yaw, atong answer. How does levy on real property being carried out? Ito, gabi ko. Eskwila juga ba? Sinso?